Hello and good day sa inyo ngayon mga idol. Thank you for watching my channel, Marvelous Mark TV. Ngayon po ay ating panoorin ang kumakalat na video ng isang lady na motovlogger. So, baka kilala nyo po siya. Ako po, hindi ko siya ganun kakilala, no? So, nakita ko lang din sa Facebook at saka sa YouTube. So, siya po ay si Yana Moto Vlog, no? So, panoorin po natin tong video at mag-react po tayo sa nangyari, okay? So, tingnan po natin. Let's watch this. Lumakyandaan. You tell me, bakit nga ba? Ikaw mamamakyo. Bakit nga ba? Okay, so mapapansin po natin, no, parang meron siyang mga kasama, no? May mga iba pang sasakyan maliban sa mga nakamotor. May nakalagay siya diyan, the crew. So, minsan parang sinasabi na grupo sila, no? May mga naka-kotse din. Ayan, mga parang SUV or mga sasakyan na pang rough road, no? Tsaka yung kalsada naman po talaga, rough road, no? Lupa lang. Okay. So, tignan natin. Ito pong video na to na nakuha natin, hindi ito yung official na upload nung Yana Motovlog kasi yung official na video na napanood ko, wala pong takip sa muka yung driver nung pickup truck, no? Ito pong mapapanood natin, tinakpan na yung muka nung driver nung pickup truck, okay? O, tuloy po natin. I noticed this truck has been hurting lanes without checking his surroundings like a dumbass. I decided to speed ahead. Okay. Excuse me po. So, ang sinasabi po niya dito, ang gusto niyang ipakita sa mga tao, dahil nagmo-motovlog siya, na itong naka-pickup truck na palipat-lipat ng lanes or medyo malikot sa kalsada, tapos, ayan, meron pa siyang sinabi na dumbass, na hindi chine-check yung surrounding, tapos gusto niya nang mag-overtake. Okay? So, kung ganyan po yung sitwasyon natin, okay, dahil rough road po yan, kailangan po maging defensive driver tayo. Lalo na sa mga nakamotor, okay? Kung mag-overtake tayo, ano ba yung unang-una natin dapat gawin? Either bumusina po tayo or mag-blink ng light para mapansin tayo ng sasakyan sa nasa harapan natin, okay? Kasi kailangan tayo yung mag-adjust, tayo nakakakita sa kanila, no? Sila kasi ang focus din yan, yung nasa harapan nila. Wala naman kasi siyang kasalubong. So ang ginagawa niya ng truck driver na yan, iniiwasan niya yung malubak sa daan, okay? Yan ang main goal niyan, iwasan yung lubak. Kasi kahit sabihin natin mataas ang gulong yan, kapag napadaan yan sa medyo malalim, gegewang yan or iniiwasan lang rin siguro aksidente, okay? So tuloy natin yung video. Alright. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights like you're supposed to pay for it. Like So hindi daw ginagamit nung naka pickup truck yung side mirror. Yun ang parang gusto niyang i-point. Hindi gumagamit ng side mirror. So bilang driver nung truck, so siguro tama naman na mag-signal light, okay? No, kailangan naman talaga 'yan. Pero kasi wala ka namang masyadong kasalubong,
Tsaka hindi mo naman ini-expect na yung sasakyan sa likod mo ay mag-overtake, 'di ba? Dahil rough road. Parang sa side ng truck driver, no, ng pickup truck driver, parang okay lang naman na hindi na muna mag-signal light, okay? So, siguro ganun din naman ang mentality ng mga ibang driver sa atin, no? Hindi ka na masyado mag-signal light kasi kadalasan ang gagamitin mo signal light maliban sa pag-signal sa kaharap mo or nasa likuran mo. Kung talagang kailangan na kailangan mag-signal, magsi-signal light ka. Pero dahil dito, hindi mo na expect na mag-overtake yung nasa likuran mo, parang kaya hindi niya ginagamit, okay? Pero ikaw na nakasunod ka sa kanya, na nakita mo na ganun yung nasa harapan mo na hindi nagsi-signal light, ikaw na yung mag-adjust bilang driver ng motor or ng ibang sasakyan. Paunahin mo siya or kapag may chance ka na mag-overtake, bumusina ka or mag-signal ka or doon ka sa tamang side. Pero ang ginawa po kasi dito ng nakamotor, doon siya sa right side nag-overtake. Dapat po kasi kadalasan sa left side kasi nasa left side yung driver position, 'di ba? Pag nag-drive tayo ng kotse, nasa left side tayo. Mas kita natin yung sa left na side mirror maliban dun sa right na side mirror. Okay, so parang blind spot po 'yon. Which is tuloy po muna natin ha, yung video. Subscription. Ayan, so parang ang gusto niyang ipakita rito dahil nag-overtake na siya, sa side niya, sa side ng driver, ng lady driver, muntik siyang mahagip nung naka-pick up truck. So, yung ganyan pong pagkakataon na nag-overtake ka na, nakalampas ka na, hindi ka na naman tinamaan, so parang sana okay na. Sumenyas ka na lang na kumuway ka sa sa driver. Pero ano po ba yung ginawa niyang susunod, no? Tsaka bilang nagmamaneho ng kotse, biglang may sumingit sa'yo sa blind spot mo, magugulat ka eh. Magugulat ka nun. Hindi mo in-expect kasi na mag-overtake. Tsaka yung nakamotor po, hindi siya bumusina, no? Walang busina, walang signal. Nag-overtake lang siya ng basta-basta. So, ayan po ang gusto ko lang i-point out na sakit ng mga nakamotor, okay? So, kaway-kaway po sa nakamotor, ha? Hindi ko naman nilalahat, pero sakit yan talaga ng mga nakamotor. Na kahit saan lugar kayo makapunta, expressway man yan or service road o kahit dyan sa C5, no? Kasi dyan ako madalas dumadaan. Kapag merong maliit lang na space, natansya ng mga nakamotor, kasya sila, sisingit at sisingit yan. Yan ang sakit nila. So, ako nagpa-drive ako ng expander. So, hangga't kaya ko mag-maintain lang ako sa isang lane lang ako, doon lang ako naka-maintain. Tapos kung lilipat ako ng lane, magsisignal ako kasi para warningin ko yung mga kasunod kong motor or kotse kasi nga hindi sila bumubusina, sisingit yan at sisingit, okay? O aminin nyo mga motorista, sakit yan at ng mga nagmomotor ang sumingit. Kasi ang nasa mentality yan, kasya naman ako eh, sisingit ako. Tsaka isang example, no, nung isang gabi, hinat ko yung asawa ko dyan sa BGC sa office nila. Nandun na kami nakatigil na kami, naka-hazard na yung sasakyan, okay? Kasi sa may BGC, sa gilid ng mga building, may mga bakal dyan sa side, okay? Tapos sa kabilang side yung lakaran ng mga tao, tapos may bike lane, 'di ba? Nakatigil na kami para bumaba sana yung asawa ko para mabuksan niya yung pinto niya. Doon siya syempre sa passenger seat, ako sa driver seat, no? Hindi niya mabuksan-buksan agad yung pinto kasi yung mga motor singit ng singit doon sa right side ng sasakyan. So, ayan, gusto ko lang i-point out na yun ang sakit ng mga motorista. Basta may makitang space, kahit kaliwa o kanan yan, minsan nga, dalawang sasakyan na. Nakikita ko sa kalsada, kahit sa service road man yan or sa C5, dalawa ng ganyan na kotse. Yung motor, gigit na pa. Kasi kasya sila, yun ang mentality, kasya ako, lulusot ako.
So, ayun ang pinapakita niya rito, no? Kasya ako, lulusot ako eh. Okay, so tuloy natin. Yun! Nag-dirty finger pa siya. Ayan. Na-mack you. Guy. Girl, wag ganun, girl. O yan, tapos, ayan pa, tumigil pa, tumigil pa. So, kung ganyan, nakalampas ka na-express mo na yung nararamdaman mo dahil sa side mo nung time na yon, naargabyado ka, feeling mo nagit-git ka, palampasin mo na, okay? Dumiretso ka na, huwag ka nang maghintay or kung gusto mong kausapin yung nakaalitan mo sa kalsada, kausapin mo ng maayos. Sabihin mo kung bakit ka nagkaganon, okay? Sabihin mo, dahil hindi naman lahat ng tao ay manghuhula, okay? Sabihin mo kung yung pagkakamali niya. Aminin mo rin yung pagkakamali mo kung nagkamali ka. So, ayan. Anong sinabi niya rito? Panoorin natin. Kamusta? All good. Super good. Super good naman. Ayan yung pick up! Sapakin natin. O, yung pa, sabi sapakin natin. So, mas chinu-choose niya yung violence. O, kahit sabihin natin pabiru yan dahil may mga kasama ka, biruan nyo lang yan. Halimbawa, sa inyo lang yan. Pero sa mga makakarinig at makakakita nitong video na to, negative yung ginagawa mo. Sabi mo, sapakin natin. Dahil marami kayo, parang pagtutulong-tulungan nyo yung driver. Yun ang dating, di ba? Maangas, mayabang. Ayan. Kailangan iwasan mo yung yabang, yung angas. Tandaan mo, yung isang example sa Antipolo, binaril. Baka mabaril ka rin. Tapat-tapat lang yan eh. Minsan makakatapat ka rin ng may sapak, no? May toyo. So maghintay ka. May araw ka rin. Tingnan natin susunod. Sorry, ano? Mamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Ayun, so bumaba si kuya na naka-drive ng pickup, no? Sabi, ba't namamakyo ka? Oh, anong sagot nung lady motovlogger? Bakit nga ba? So parang ang gusto niyang sabihin, alam mo na dapat 'yon. 'Di ba? Eh kung ikaw yung nagdadrive ng kotse, ikaw yung nagulat na may biglang sumingit sa'yo, hindi mo ini-expect na alam mo na dapat na parang sa side kasi ng babae, muntik siyang matamaan, di ba? Muntik siyang mahagip. Pero ito naman kasi sa side ng driver, hindi niya in-expect yun, hindi niya alam, okay? Hindi naman yan manghuhula. Tsaka yung parang approach kasi nung babae rito, parang jowa niya o asawa niya, na, bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mong lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Ayun oh, you tell me, bakit nga ba? So parang alam mo na yon. Parang ang approach niya ano jowa niya or long time niyang kakilala. You tell me, bakit nga ba? Uuso tong you tell me na to, na expression na to. Maraming magiging meme to na you tell me, uuso to. You tell me, bakit nga ba? Abangan po natin pero sisikat tong ano na to, quote na to or kataga. You tell me, bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Ginagit-git nyo kasi May side mirror pa ako, wala. Hindi. Ayun pa. Ayun pa. Sinabi pa niya, may side mirror ka. Ako, wala. Okay? May side mirror ka, ako, wala. Kapag nag-drive po kayo ng sasakyan, kailangan yung sasakyan nyo, kumpleto yan. Walang, kulang na
na piyesa sa standard na pagkakagawa ng manufacturer or requirement ng LTO para kayo makapag-drive. Kasi may penalty po yan. May violation yan na wala kang side mirror. At ayun pa yung pinopoint mo na sinasabi mo na may side mirror ka. Ako wala. Ha? Gamitin mo yung side mirror mo kasi ikaw meron. Ako wala akong side mirror. Ha? Diyos ko Lord. My God. So, tignan po natin, ano ba ang violation ng walang side mirror? Okay? So, eto, meron ako. Hinanap ko sa LTO website. Alright? So, i-add natin dito yung nakita kong ano, saan na ba yun? Saan na ba yun? Eto. Ano ba yung violation ng walang side mirror? Teka lang ha. I-add natin. Iharang ko muna sa kanya, no? Iharang ko muna sa kanya yung violation ng walang side mirror. Okay. So, hinanap ko po itong mga violation na to, no? Dito po sa ltoportal.ph/driving-fines-violations. So, sa number 15, so marami po yung list, hinanap ko po siya. Sa number 15, ang sabi rito, operating vehicle without or without or with defective, improper or unauthorized accessories, devices, equipment and parts including ang mga nasa list: bells, sirens, whistles, blinkers, horns, early warning device, EWD, grills or grills, jalousies, brake, foot and hand brakes, brake lights, headlights, interior lights, signal lights, tail lights, mirrors. Ayan, pang ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O tamang-tama, match. 15, violation number 15, pang 15 siya sa list, mirrors, mufflers, metallic tires, spare tire, speedometer, windshield, wipers, other accessory devices, equipment or device equipment or part that is prejudicial to road safety, fine is 5,000 pesos. Ayan pa. Ito pa, iba pang penalty. Penalty. The vehicle will be impounded until the accessory, device, equipment, or part is properly installed. So, madali naman install yung side mirror. Iikutin mo lang naman yon. Bumili ka ng kahit mga tagti 300 or 500, may side mirror ka na. O, ipagpapalit mo yung halagang 500 sa 5,000 na fine at may impound pa yung sasakyan. Corrected or removed and the fine was paid. The improper or unauthorized accessory, device, equipment, or part shall be confiscated. Ayan. May violation ka, girl! Alright? Aguy! So, i-close na natin muna tong itong isang window. So, tingnan na natin yung yung video. Tuloy natin yung video. So, merong penalty, no? 5,000. Barya lang yan. Mayaman yata tong motovlogger na to. Sikat. Barya lang. 5,000 lang. Pero malaking pera na po yan, no? Sa mga tulad nating, manggagawa na normal. So, tanggalin natin yung
Ayan. Tuloy natin yung kanyang video. Alright. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Huwag ka nun na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Huwag mo pagtikon eh, no? Ganyan ka pa. Sira ulo. Wala. Pwede mo nga yung fucking plate number yan. Sorry po. Mais ka. Paragin ko yung pangit mong pick-up. Bitches. Tang ina mo, bababaan mo pa ako, gago. Hindi niya alam babae. Oo. Ayun, oh, kita mo. Sabi nung kasama niya, buti babae ka. Kita mo, mismo yung kasama niya, tumatawa. Sabi, buti babae ka. Dahil kung hindi to babae at binabaan siya nung naka-pickup truck, so, wag natin iismulin yung mga nakakasagupa po natin sa kalsada. Kahit po akala nyo mukha silang small time, gaganyan-ganyan lang, hindi natin alam, baka may-ari yan ng kung ano or mayaman yan, 'di ba? May kargang barel halimbawa, 'di ba? Na trigger mo yung init ng ulo niya. Yari ka. May pagkakalagyan ka, girl. Ako, girl, ba't ka ganyan? Mayabang ka pa, ikaw na ang mali. Kapag gaganunin, tarantadong putang ina. Relax lang. Oh, siya pa yung nagagalit at nagmumura. So kayo na po ang bahalang humusga kung ano po ang reaksyon nyo sa motovlogger na to na tatawagin po nating Kamote Queen. Kaya pala may Kamote Q, may Banana Q, yung Kamote Q, Q for Queen, Kamote Queen. Ayan. So, yan. Tapos ang alam ko po ay naglabas yung Zambales, no? Ng ano, parang, teka, ano ba yung sabi dito? Sa binabasa kanya na ingrata. Ano yun? Ano ba yun? Ayan, no? A resolution has been filed to declare Yana persona non grata in Zambales. Persona non grata. Ano ba yung persona non grata na yan? Tingnan natin. Ano ba yung meaning yan? Sabi dito, kay ano, unwelcome person. So, hindi na siya welcome sa Zambales. Ayan. Okay. So, mga idol, thank you for watching this reaction video. Kayo na po ang bahalang humusga. Ano bang masasabi nyo sa pag-uugali nitong motovlogger na to? So, nako, girl, maraming nagsasuggest na yung mga mapapanood ko, maghingi ka ng apology. Meron din nung nakita parang sasampahan ka ng kaso nung naargabyado mo kasi hindi mo blender yung muka. Parang meron ako napanood na isang ano rin, vlog na dahil hindi mo ano yung mukha niya, parang siya pinagkakitaan mo, nag-gain ka ng benefit, parang hindi mo inano yung side ng tao, wala kang pakialam kung ano maging negative or positive to, pero ang hinakot mo lang ay views. So yun, good luck na lang. Kung ano mangyayari sa'yo sa mga susunod na araw, tsaka yung kung may mga sponsor ka, kung andyan pa sila para sa'yo. Kasi parang hirap mo ipagtanggol kung ganyan ka, ikaw pa yung maangas. So, kailangan po magpakumbaba po tayo kapag tayo po ay nasa kalsada.
humingi po tayo ng paumanhin. Kahit na medyo tayo yung nasa tama, pero sabihin po natin ng maayos, ng matiwasay, hindi po yung aangas po tayo agad, okay? Mas okay na po yung makauwi tayo sa pamilya natin ng ligtas kaysa yung mapahamak tayo sa kalsada, no? At tadtarin tayo ng bala. So ayan, thank you mga idol for watching this video. At hanggang sa muli. Bye-bye and mwah mwah, chup chup, mwah 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 mwah.